At doon nangako na naman siya ng isa pang budol. Hindi siya nagbudol fight. Nakipagbudol fight siya at the same time, nambudol na naman ang presidente nung sinabi niyan tataasan niya yung allowance ng mga sundalo, gayong wala naman ito sa nakapaloob sa proposed 2026 budget and there is no money appropriated for that, no? Dahil marami ang pangangailangan ng tubig na pinagtatawanan na ng mga may konting utak yung kanyang mga sinasabi. Oh. And then finally, nung talagang putok na, dahil alam na ng buong mundo na grabe ang nakawan, pandarambong sa flood control, eh napilitan na silang gumawa ng estilo na kunyari, bibisita siya doon sa lugar na walang flood control at kunyari, lalabas na ibinulgar niya na natagpuan niya. O napatunayan niya na merong mga ghost project. In the first place, yung kanyang sinabi sa SONA was already a ghost. Multo na yung sinabi niya 5,000. So to justify that, pumunta siya sa Bulacan, sabi niya, wala nga kahit nakabilya, kahit nakalobla. Alam mo, ginagawa mong tanga Pilipino, Mr. Marcos. Hindi naman tanga Pilipino eh. Ha? Obviously, so anong nangyari? Ngayon lumabas, na grabe, hindi lamang yung 421 ghost projects ang involved, kundi insertions which are illegal, unconstitutional, na sinasabi na ng Supreme Court ngayon sa nilabas nilang desisyon, at ang anak mo mismo, ang may pinakamalaking insertion, amendments, kasi ayaw ni Risa Ontiveros na salitang insertion. Ko lang muna dahil malapit-lapit ka dyan, daw nasa Davao del Sur ka, pero malapit ka dyan sa Davao City. At nitong nakalipas na linggo ay sentro po ng diskusyon yung naging pahayag po ng Pangulo natin na parte ng kanyang mga legacy project, yan pong Bukana Bridge. Sa inyo pong pagkakaalam, Manong Jay, pag sinabi mo bang legacy, malawak po ba yan? Dapat marami bang ikonsidera ng mga factors bago mo masabi na parte ito ng legasiya? Kasi sinasabi, sa kanyang pamumuno, nag-umpisa ang pagtatayo nito. At marami din na mga information talaga na mayor pa ang pangalawang pangulo, ito na yung hiling niya at itong plano niya. 2018 pa nga, nasama sa kanyang State of the City address. Manang Jay. Alam mo yung salitang pamana, o legacy, nagsisimula yan sa simpleng kawikaan, ay nagsisimula yan sa isang panaginip, sa isang panaghoy, sa isang panambitan. Gusto kang magpamana sa anak mo ng lupain. So, mag-aambisyon ka, magkaroon ng lupa, titingnan mo kung saan banda, anong klaseng lupa, anong pwede itanim. Ganon din sa ano pa mang bagay, like ito pinag-uusapan itong Bukana Bridge, ito ay isang panaginip na at tapos pinlano mabuti, kung hindi ako nagkakamali, Oktubre taong 2018, nung simulang anong tawag nito, iplano talaga yung pagsasagawa ng iba't ibang mga future projects para sa siyudad ng Davao. At ang pagkakaalala ko noon, kung di ako nagkakamali, ang aming mayor dito sa Davao City, bagamat ako'y nasa farm dito sa Davao del Sur, pero ako'y isang tiga-siyudad din, may bahay din ako dito sa siyudad, ay panahon ni Mayor Sara Zimmerman Duterte. So, inayos yan. Problema lang ay sapagkat nangangailangan niya ng malaking pera, para matustusan yung pagpapatayo ng mga tulay. Marami yan Bukana, Bolton, tapos mga 5 tulay yan sa crossing Davao River, para mapagdugtong yung mula Katimugan papuntang Hilaga na bahagi ng syudad, from Matina to the main poblacion area
or going to the from first district to the second district, doon sa bandang dulo na papuntang itaas, no, bandang itaas. So noon pa man pinano na yan, ginawa na ng ginawa na ng studies, no, ng feasibility. Ang problema lang noon ay wala saan kukuha ng pera sapagkat malaki ang pagkakagastusan niyan. So humiling sila sa national government na tulungan na makahanap ng pondo. Nagkataon noong panahon na yon, ang presidente ay ang kanyang ama na dati ring mayor ng Davao City, si Rodrigo Roa Duterte. At nang sila ay magkaroon ng tsansa na makapunta sa China, ay nabanggit ito sa mga namumuno sa bansang China. At lo and behold, napakabait ng Panginoon at napakabait ng mga kaibigan ng mga kapitbahay natin sa Southeast Asia at sa Asia ay hindi lamang pinautang kundi binigay ng libre, no? Yung anong pangalan nito, yung project, yung Bukana Bridge connecting north and south of Davao City. Yan ang kasaysayan yan. So finally, kasi matagal yan na proseso sa gobyerno, merong mga technical studies na gagawin hanggang sa pag nabuo na yan, magkakaroon na ngayon ng lagdaan ng kasunduan kung paano ang siste. At kung itatanong mo Almar at Admar, ang siste niyan ay ang mga ngasiwa, sapagkat yan ay nasa Republika ng Pilipinas under the Republic, ay ang DPWH, Urban Planning and yung section na yan ng DPWH, ano? Pero ang gagawa, lahat ng gagawa dyan ay mga contractors o engineers mula sa China, sapagkat sila ang mga bihasa sa paggawa ng mga tulay at iba pang infrastructure na moderno. Kaya ang nangyari dyan ay walang lumabas na pera, walang tinanggap na pera ang gobyerno, wala ring naibulsa sapagkat direkta doon sa kontraktor na punta sa paggawa ng tulay, Admar. Opo, no. Siguro ang reaction lang kasi ng ating mga kababayan, lalo na yung mga Damawenyo, doon lang tumas yung kanilang kilay nang sabihing parte ng legasiya. Siguro naging kabahagi sila kasi naabutan kasi doon sa term niya, meron pa rin i-credit pa rin kasi pinagpatuloy, nag-supervise pa rin. Pero yung term kasi na legasiya, wala naman siyang choice na ipagpatuloy dahil wala namang involved na pera ang Philippine government. Kasi Opo. ito'y donation. So nagkataon noong 2020, nagkaroon ng lagdaan. And finally, nagkaroon ng pandemic na naantala yan, nasimula yan 2022 na, kaya natapos ngayon 2025. Meron niya ako nakita Manong Jay, dokumento na yung notice to proceed, no? 2022 yun, parang July ata yun nung nilagdaan ng counterpart sa China yung notice to proceed mula sa DPWH. Kung matatandaan natin, nanalo po ang presidente kasalukuyan, Mayo. So ibig sabihin ba, nakaisip agad dyan na magtatayo ng tulay doon. So maraming mga inconsistencies talaga. At ito yung nakapagpataas ng kilay ng ating mga kababayan, lalo na po dyan sa lungsod ng Davao. At sa panig naman ni Vice President Sara Duterte, actually hindi na nga masyado niyang pinalaki. Binigyan lang niya ng konteksto na matagal na niya pa. In fact, iyan ay bahagi pala ng coastal project. Mahaba, marami kanina, dugtong-dugtong na proyekto yan na pinlano noong 2018. Sinimulan na noong 2018. So, kasi marami ang phase by phase yan, hindi naman matutustusan. Swerte nga natin, bilang Pilipino at bilang Dabawenyo na rin, na nagmaganda loob ang China na bigyan tayo ng libre. Imagine, this is over 3 billion worth of project na binigay ng libre. Walang binayaran to. No payment, no interest, no nothing. Ang ang importante lang dito,
gawin ng maayos, i-supervise ng DPWH yung ginagawa ng yung nung nanalo sa bidding. Kasi bago bayaran niya ng China, yung kanilang inutusan para magtayo dyan ng building ay kinakailangan according to specifics, according to technical descriptions, and ang kaya nagsusupervise yung mga engineers natin na mga Pilipino sa DPWH, Admar. Opo. Ngayon, sige po. dito, walang no doubt, ito ay natapos sa panahon ni Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at marapat lamang na anong tawag nito, siguro sa opening mag-ribbon cutting. Siya ang presidente, kung yan ang minamarapat ng. Actually, dapat dito ang nag-imbita rito ay yung anong pangalan nito, Local Government of Davao, no? Dapat dyan kino-ordinate ng DPWH sa local government because this is a project of the local government of Davao. This is not a project of the national government. Remember, tumulong lamang ang national government para makahanap ng magpupondo, in this case, ng magdo-donate, no? So, yun lamang ang role ng national government dito. Yung, maswerte tayo because at that time, napaganda ng relasyon ng China ni President Xi Jinping at ni President Rodrigo Roa Duterte. Opo. Ano naman ang masasabi niyo po, Manong Jay? Dahil sa mga comment section, ang sinasabi naman ng netizen, tsaka ng iba pa na maka-administrasyon na ang kapalit daw nito West Philippine Sea, no? Niloloko lang tayo. Binabanatan nila ang mga Duterte na maka-China at ang kapalit nito kasi nagbigay sila ang West Philippine Sea. Manong Jay. Alam mo, yan ang propaganda yan ng CPP-NPA at ng CIA, no, ng Amerika. Yan ay malayo sa katotohanan, no? If you examine the records, magmula ng managinip si Sara nito, si Mayor Sara, hanggang sa magkaroon ng nothing was mentioned of anything about anong tawag nito, West Philippine Sea or Southeast, South China Sea west of the Philippines, no? Walang ganon. As a matter of fact, bahagi pa rin ito, kung di ako nagkakamali, itong tulay na ito doon sa iba pang tulay na binigay ng China bilang regalo kay Presidente Duterte. Kasama na dyan yung dyan sa may Binondo, kasama na yung dyan sa may, kung di ako nagkakamali, dyan sa connecting Ortigas at saka Bonifacio Global City at iba pa. Ito rin yung malapit din dito sa himpilan natin sa may Rockwell, may isang tulay dyan, di ba? Na yes, sinira at winaiden. Correct, pinalawak, pinatibay. Opo. Manong Jay, meron lang tayong ipapanood sa ating mga kababayan. Ito po ay inauguration ng Davao City Coastal Bypass Road Project, no? Ito ay naganap 2023, July 1, kung saan in good terms pa ang Marcos at Duterte. At itong inauguration ito ng Coastal Bypass Road ay bahagi itong tulay na ito, connecting ito, no? Pati nga yung tulay pa papunta doon sa Samal, dadaanan din itong coastal road na ito. At pakinggan natin ang mga kataga na sinasabi ni President Bongbong Marcos. Ito, panoorin natin. Let me join with our Vice President to recognize the Vice President's presence who is here today and who has said that has decided to join us to see the fruition of a project that started during her mayoral incumbency.
Also of extreme importance to the completion of this project, we must acknowledge my predecessor, someone who was a central part of the instrumental central part of bringing us here all today, the former President Rodrigo Roa Duterte. Oo, balikan lang natin. Kasi ang sabi niya rito, binigyan niya ng pagkilala, Manong Jay, kasi present during that time sa inauguration nitong Coastal Road, si Vice President Sara Duterte, kung saan binanggit niya na noong panahong mayor pa siya, kabilang sa mga nag-isip nito, kaya yan, present si ano, and nabanggit din niya si former President Rodrigo Duterte. Binigyan din niya ng pagkilala kasi nga sila yung nag-umpisa, kumbaga brainchild nitong proyekto na ito. Kaya nga, para magtataka ka, bakit sa panahon na ito, wala na yung pagkilala, Manong Jay, doon sa... Ito kasi bahagi ito parte ito ng plano, Manong Jay. Alam mo, Mar, ito I don't know, hindi ko naman dinidepensahan si Mr. Marcos, But I think this is more of a product ng mga spin doctors ni Mr. Marcos, na hindi nila matanggap, na walang achievement yung kanilang principal. Kaya ginagawa nila ng paraan para bumango. Remember, bago lumabas ito, itong inauguration, itong pagbisita niya, actually, hindi nga inauguration, kundi bumisita lang, sumilip lang siya, Naglanding, nagsalita ng konti, sinilip yung mapa-mapa, pagkatapos umuwi na siya, umalis na siya. At pumunta siya doon sa kampo ng mga sundalo sa Southeastern Command at doon nangako na naman siya ng isa pang budol. Hindi siya nagbudol fight, nakipagbudol fight siya at the same time, nambudol na naman ang presidente nung sinabi niyan tataasan niya yung allowance ng mga sundalo, gayong wala naman ito sa nakapaloob sa proposed 2026 budget and there is no money appropriated for that, In fact, ang problema ng presidente ngayon, kung malihis lang tayo ng konti, ay kung saan siya kukuha ng pangtapal sa Bisaya. Ewan ko kung anong tawag dyan sa Tagalog, Admar, Dyan sa pangtapal. Pangtapal sapagkat yung proposed 2026 budget ay sobra ng more than 1.7 trillion doon sa kikitain ng bansa. At ito ay sinabi ng mga nag-iisip dito na ito ay kukunin sa mga uutangin ng bansa. Ang problema natin ay walang gustong magpautang na bansa sa atin ngayon. Dahil sa dahil sa balitang-balita sa buong mundo, yung grabing nakawan pandarambong sa Pilipinas at adik ang presidente ng Pilipinas. Opo. May iba tayo ng topiko, Manong Jay. Dito tayo sa naging desisyon po ng Korte Suprema. Lahat po ay pabor dito sa ponente. Pero may iba't ibang mga opinion. Pabor din sila dito sa pagsosoli nga ng 60 billion pesos na inilipat para sa mga unprogrammed projects. And meron... Hindi lang 60. 60 yung nanggaling sa loob ng PhilHealth, 60 yung dapat inilaan sa budget na hindi inilaan. So ang total na utang dyan sa universal healthcare for this year is more than 120 billion pesos. Opo. Yan ang dapat ibalik, ha? Opo, nabanggit nga ng Korte Suprema nga dapat na ibalik. Pero may iba't ibang mga opinion po ang mga justices, Lalo na patungkol doon sa 2024 national budget. Particular na itong nabanggit ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na tingin niya may pag-aabuso una doon sa ginawang urgent, yung paglilipat, pati na rin yung pagpapasa, urgency doon sa pag-approve ng budget, and at the same time tingin niya sa kabuuan ang 2024
national budget, yung pagdagdag, pag-increase ng mga program appropriations din ito sa kabuuan ay unconstitutional. Hindi lang yung provision na to. Though, iba-iba yung kanilang mga paniniwala. Pero dito si Associate Senior Justice Leonen, naniniwala siyang unconstitutional at dapat ma-reenact kung ano yung budget nila for 2023, yun dapat yung budget nila for 2024. Ano masasabi niyo po rito, Manong Jay? Tama-tama yan, sapagkat sa totoo lang naman talaga, kahit na sinong, kahit hindi scholar, no? Hindi constitutional law scholar, simple government budgeting na nabiyasa ay makikita kaagad na itong pinirmahan ni President Marcos Jr. noong para sa 2024 ay unconstitutional, illegal, no? As a matter of fact, yun nga, kung talagang merong maglalakas loob na makabansa na mambabatas sa mababang kapulungan or anybody, isa ito sa pwedeng, anong tawag nito, maging basehan ng pagsasampa ng impeachment proceedings laban kay Mr. Marcos Admar. Sapagkat maliwanag doon sa concurring opinion ni Justice Leonen na talagang ito'y labag sa saligang batas and therefore hindi dapat ito nalagdan in the same manner itong 2025 budget. Ang pinag-uusapan lang kasi rito 2024 because yun ang nakasaklaw doon sa anong pangalan nito sa mga usapin at hindi lang yan, meron pa tayong pinag-uusapan ditong Philippine Deposit Insurance Corporation Fund na mahigit 100 bilyon na sinikwat din, no, mula sa pondo ng PDIC at ginamit sa kontrobersyal na pagnanakaw sa flood scam, no, flood control, Admar. Opo, kumbaga nakikita nyo rin po ba dahil medyo, alam natin, medyo may katagalan bago na napag-desisyonan nito kasi ang pinatutungkalan dito is yung 2024 budget tapos nagkaroon na ng 2025 budget. Nakikita nyo po ba na kung ano yung ginawa ng mga kongresista dito sa 2024 budget or sa 19th Congress, kung di ako nagkakamali, almost same din ba yung ginawa dito sa 2025 budget na marami din pong pag-question, Manong Jay? Hindi lang almost the same, pinalala pa. Dahil sa ano tawag ito binago lang nila yung salita from pork barrel, from PDAP at DAP, ginawa nilang number 1, allocable, kung ano-anong ginamit nilang term. All in an program, anong tawag nito, allocations, appropriations, which is not allowed. Kaya kung ano-anong mga palusot nila. At hindi lang yon, Admar. Ngayon, pinag-uusapan pa, hindi pa nalulusot yung 2026. Meron pang almost 100 billion na naman na insertion dapat. Ngayon, dahil sa mainit na nga yung sa mga salitang insertion at amendment, ipinasok ito under NEP, yung National Expenditure Program, under the Office of the President. Ibig sabihin, ang pwede lang makialam dyan at mag-authorize ng pagpapalabas yung presidente, which was already parang sugar-coated na development allocation program, yung DAP na sinabi na ng Supreme Court noon, panahon ni Presidente Pinoy, na ito ay labag sa batas, labag sa konstitusyon, Admar. Opo, kasi kumbaga halos same din yung gumawa ng 2024, 2025, nasa kalagitnaan ng deliberasyon sa 2026 bago po naglabas ng desisyon itong Korte Suprema po. Nakikita nyo na po ba na napapanahon na para madesisyonan na rin po ng Korte Suprema ito pong mga pag-question din dito sa 2025 para at least maagapan pa natin or baka sasabihin na naman ma-re-enact pero mas maganda na matiyak na naayon sa konstitusyon itong paggagawa natin ng budget kasi nagkakaroon ng domino effect kapag medyo mabagal yung pagkakaroon ng desisyon doon sa kini-question na budget 2024 itong sa desisyon.
Yung 2025, kini-question din. Ongoing yung deliberasyon sa 2026 na maaari din na hango din sa mga kinuha nila mga ideya mula sa mga nakalipas po na budget process po, Manong Jay. Bago ko lang puntahan yan, Admar, mahalaga siguro malaman din ng taong bayan kung bakit pinamamadali ng Palasyo ng Malacanang ang pagpasa ng 2026. Alam mo bakit? Because if it is not passed before the end of December, ay mapipilitan itong anong tawag nito, na mag-reenact ng budget ng 2025, or if it is declared illegal, hindi nila pwedeng gawin yung mga nagawa na nilang mga palusot na mga flood control nung nakaraan. In other words, they can only act with certainty doon sa mga regular provision. Kumbaga, kung ikaw ay nagbabudget sa gobyerno, they can only work within the program 101 and 102, which is yung mga regular salaries and wages at saka yung maintenance and operations lang ng gobyerno. Hindi nila pwede ngayong galawin yung iba pang pera, kung meron man, na para sa ano pa mang binabalak nilang mga project. Yun ang kaya di ba last week, yun ang tema ng mga salita nila Auntie Claire at kung sino-sino pa sa budget. Ang problema ngayon ng gobyerno is wala na yung mga arkitekto nila sa anong tawag nito, in the fine tuning of the budget. Wala na si Saldico, wala na si Amina Pangandaman. So they will really have to start from zero. Of course, hindi ko naman minamaliit yung kapabilidad ng ibang natitirang anong tawag nito, regular employees or officers ng Department of Budget and Management at yung iba pang nasa under the office of the President. But it is not that easy. Ako, 11 years ako sa gobyerno, hindi ganun kadali ang anong tawag nito, ang pag-prepare, anong tawag nito, ayos ng budget. So yan ang problema. Samot-sari ng problema. Ayusin nila yung budget, pagkatapos saan sila kukuha ng pandagdag dahil nag-approve yung House ng ilang trillion yun na tapos expected nilang revenue is only 5 trillion. So problema talagang malaki rito kung magugunita mo nung nagkakaroon ng talastasan between Senator Loren Legarda and Senate President Soto, nagsisimula talaga ang problema sa House with Swan Singer as Appropriations Committee Chair, following just kung ano yung dikta siguro sa kanya, wala. You cannot expect a budget na talagang ideal for the Philippine governance. Sir Jay, may buntag si Almar po ito. Sir, balikan ko lang yung sa Bocana Bridge na issue. Bilang matagal na rin po sa larangan ng media, ano po yung masasabi niyo, sir, din po sa parang tila hindi na-recognize ng maayos yung history nitong Bocana Bridge ng mga media, lalong-lalo na po dun sa, hindi ko man nila lahat, pero may mga taga Davao media na parang hindi nabigyan ng hustisya yung pagbibigay ng tamang impormasyon dito nga sa Bocana Bridge, sir. Kasi ang problema dyan, yung kung ano kasi ang sinasabi lang sa Malacanang, yun lang sinusunod ng Malacanang press corps. So karamihan naman ang nandyan, hindi naman maalam kung ano talagang unsay lintungan ay sa Bisaya pa sa pagmugna nining maong tulay, no? So papasensyahan siguro natin yan kung meron man silang ignorance sa kasaysayan, sa history. Pero ang importante rito, ang payo ko nga kung mamarapatin ay para makapagpasalamat naman tayo ng maayos bilang Dabawenyo, bilang Mindanaoan, dahil hindi lang naman Davao ang makikinabang nito kundi buong bansa, especially the Mindanao commuters, businessmen, travelers, etc. No? So siguro ang pinakamaganda riyan for the local government, sina Mayor Baste, yung City Council, ay magsagawa talaga ng isang
anong tawag nito, formal na pasinaya, no? At imbitahin probably kung hindi mo po pwede yung Chinese premier ay yung kinatawan, no? Yung membro ng diplomatic staff ng Chinese embassy to come para nang sa ganun makapagpasalamat ng maayos ang mamamayan ng Davao at ng Mindanao sa kanilang donasyon na pinagkaloob dito sa Bukana Bridge sa Almar. Ano naman po masasabi nyo dun sa mga komento ng ating mga netizen na yung ang ginawa ng kasalukuyang administrasyon dito sa mga Duterte, pinakulong yung ama, tapos parang may mga propaganda pa sila against sa China, pero ang nangyari, napunta sa Davao at sinabi ng ating mga netizen para mag-credit grabbing sa mga nagawa nga ng nakaraang administrasyon, sir. It is sad, Almar, no? Nakakalungkot na yun nga, banat tayo ng banat sa China, meaning yung gobyerno ni Mr. Marcos, and yet pagdating sa suma total ay walang ibang tumutulong sa atin kundi ang kapitbahay natin, not America, not Europe, no? Ang talagang tumutulong sa atin, kapitbahay natin na inaaway naman nila ng siyempre ng mga inutusan ng kung sino man yung mga may vested interest, no? Ako nga, anong tawag dito, hindi na, kumbaga hindi na pinapansin dito sa Mindanao yung ganyang mga komentaryo sapagkat alam naman natin na walang katuturan yung mga anong tawag nito, lahat na lang ng mali nila, sasabihin nila kasalanan ni Duterte, kasalanan ng China. Kasi ginagawa lang yan ng mga taong walang nagagawa eh. Pagka wala kang if you're empty, you tend to sakit na ng ibang politiko na hindi, kaya wala kami kasi ganito, ninakaw ni ganito, naubos yung pera ni ganyan. Eventually naman ang kasaysayan would be the better judge, Almar, no? Na kung tama ba ang ginawang pamumuno ng mga naging pinuno natin sa ating bansa. Tayong mga nakakaalam, kaming nakakaalam, it would be better for us to move forward than to listen to this spin from people who propagandize, no? Para sa kanilang vested interest, especially yung mga CPP, NPA na yan, na wala naman talagang ibang ninanais yan kundi pabagsakin. Hindi lamang ang pamilya Duterte because eventually ngayon na nakikinabang sila kay Marcos pero mapapansin mo unti-unti na rin silang umaalago at tinuupakan na rin nila si Ferdinand Marcos Jr. Sir, huli na lang dito sa issue ng Bukana. Sa tingin niyo po ba, sir, nakatulong sa imahe ng ating Pangulo yung nga dito sa nangyari sa Bukana Bridge na sabi nga ng ating mga netizen na tila parang credit grabbing yung ginawa ng ating Pangulo? Alam mo kung maayos lang yung mga tao nakapaligid sa presidente, kung ako yung nakapaligid sa kanya, I will seize the opportunity na nandoon ako sa sa Bukana Bridge and sasabihin ko, yung totoo, no? Na dapat pasalamatan natin ang China dahil nag-donate sila, si Vice President Duterte, dahil sa naisip niya ito, makakatulong ito sa buong, hindi lamang sa Davao City. And then he should have gone down and talk to the people, no? Yung mga barangay captain dyan, na eventually magbe-benefit dito. Kasi ang nangyari, para siyang nagnakaw na naman Nagnakaw na sandali, no? Para magpakudak, magpa-picture. At para meron magamit yung mga spin doctor, sila Dave Gomez, sila Claire Castro, to spin it so that mapaganda yung image ng presidente dahil talagang sad-sad na Sub-sub na ang image ng presidente, both in trust and in approval, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, Almar. Okay. Sir, balikan ko lang yung nabanggit mo kanina, yung ang base pay ng ating mga sundalo. Sa tingin niyo po, sir, saan kukunin yung pondo para dito? Kaya yung sinulat ko noon sabi ko, sana naman kaya ang bulsa kukunin ito unless merong mga maleta na nasa tabi na pwede lang pagkunan, no?
Because, number one nga, you do not promise anything or you do not pronounce anything publicly, especially government spending, unless it is within the context of what has been passed or to be passed by Congress, no? Kasi tiningnan ko kaagad nung sinabi niya, dahil magandang balita especially magbe-benefits mga sundalo natin at pulis, no? But there is nothing in the 2025 General Appropriations Act, wala sa 2026 National Expenditure Program or even the House version ng General Appropriations Bill, no? Na hinihimay ngayon sa Senado, anything about allowances. So ako, ang warning ko lang noon, baka mabudol na naman at magalit yung mga sundalo sapagkat walang malinaw na pagkukunan. Yun nga, plus the fact, Almar, na nasa deficit spending na ang gobyerno ng Pilipinas for this year. Anong ibig sabihin niyan? Gumagastos tayo ng walang pera, ng walang pondo. Halos 600 billion na ang ginagastos natin, kailangang utangin ng gobyerno para mapunan yung inallocate nila for 2025 GAA, no? General Appropriations Act. So, meron ka ng pagkakautang na almost 600 billion, meron ka pang 1.7 trillion plus na utangin para mapunan yung binabalak mong gastusin sa 2026. Ito na sinasabi ng mga matatanda hindi na tayo natutong mamaluktot sa ating kumot. In other words, we're spending more than what we are earning, which is a no-no, even in kahit sa sarili na natin, no? Sa tayo, halimbawa, saan ka, wala nang laman yung pitaka mo, pero gusto mo pa rin gumasos. Hindi tama, hindi makatwiran. So ako'y nababahala lang. I just hope the President can make miracles, no? Kasi, you're talking over 2 trillion pesos na kakulangan sa pera mo, tapos mangangako ka ng increase. At isa din sa ipinagtataka ng ating mga netizen, Sir Jay, yung timing ng hakbang ng ating Pangulo, kasi nga nung mga early days ng administrasyon, puro travel, tapos ngayon meron na may nakikita na yung ating mga netizen na pumupunta na, bumibisita na sa mga units ng mga sundalo, at ngayon nga ito may pangako na base pay na tataasan para sa mga uniformed personnel, considering na mainit yung pagbatikos or inuulan ngayon ng pagbatikos ang kasalukuyang administrasyon, Sir Jay. Ang talagang kwentado riyan, simple lang. He's buying loyalty, no? Namimili ng loyalty ang presidente kasi kinakabahan siya na anytime biglang bubulaga sa mukha niya yung nagpatong-patong na galit ng mamamayan. And remember, under the Constitution, malinaw ang sinasabi niyan that protector ng mga taong inabuso ay ang sandatahang lakas ng Pilipinas. So, how do you check that? By promising heaven and earth. Hindi lang promising, suborno talaga, parang susuhulan mo, no? Marami na tayong narinig na mga suhulan sa mga general nitong nakalipas, no? I just hope they are not true, pero malakas ang ihiging niya nung nakaraan na tawag nito, nangyari yan, no? So, kailangan mag-ingat siya sapagkat hindi biro yung nangangako ka ng para kang nananaginip ng gising, no? Sir Jay, isa na lang bago ko balik kay Partner Admar. Yung 500 pesos na Noche Buena ngayong Kapaskuhan, kasya ba, Sir Jay? Alam mo, simula nung nilabas yun nung acting ba o acting nakalihim ng trade and industry, hindi ko alam kung saan siya, kasi sabi niya, may 4 na anak, nag-asawa, so 6. O ano ba yun, ganun ba yung kwenta niya? O mag-asawa tsaka 2 anak? 4 na pamilya, 4 na tao sa isang pamilya.
ibig sabihin mag-asawa, plus Tsaka dalawang anak. Mm. Alam mo, ako hindi ko naman kinakaya. Ako'y namamalengke araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, no? Matay ko mang isipin, kaya nga nasabi ko na nga, may diferensya ba sa utak itong ano pa naman ito? Itong secretary na ito kasi hindi mo talaga kasi ang sinasabi niya, kung isang tao, sobra-sobra yun. Pero kung pamilya, 4, kasi tingnan mo kahit na yung Ricardo sinasabi niya, kahit mabili mo yan, gagastos ka pa rin ng panggatong, especially yung mga nasa syudad. Walang libre sa syudad pati hangin binibili. So, I don't know, pero kung 1993 ang pinagbasihan niya, kung doon siya pinanganak, at yun ang nakagis na niya na sobra-sobra pa yung 500, baka rin po pwede. Pero kung sinasabi mo ngayon, sibuyas na sibuyas lang ngayon, napakamahal na maliban na lang kung meron siyang tanim talaga. Ako, wala akong problema riyan, no? Dahil sa Bisaya, pwede bisag saging, basta labing-labing, no? Kaya mong palipasin. Tsaka dito, walang luho dito, Noche Buena kahit maglaga ka ng saging, okay lang. Sanay kami sa ganong buhay. Pero meron siyang mga binigay na ham, kung ano-ano pa yung mga Ricardo, bumalabs yun, Almar. Opo, siguro bilang panghuli na lang na topiko, Manong Jay, ano po yung masasabi niyo po doon sa nabanggit po ng ombudsman ngayon na kaya daw nabuo nga itong ICI ay dahil inactive, hindi kumikilos daw yung unang ombudsman. So ibig sabihin, ano lang pala itong ICI nito after nito kasi active na raw yung ombudsman, mawawala na lang ito, nagsasayang lang tayo ng oras at parang in fact, mas makapangyarihan pa nga and almost same or mas makapangyarihan pa ang kapangyarihan ng ombudsman nga dito sa ICI. Kasi after nitong ICI, mag-iimbestiga din ang ombudsman pala, Manong Jay. Alam mo, ang tawag ko nga rin, Executive Commission on Infrastructure. Hindi investigation. Kasi obvious naman na ito ay isang tangkang pagtatakip, Admar, no? Nakita mo nga ano ba, napakalinaw nung sinabi ni Babe Singson, no? Ayaw niyang maging kasangkapan sa pagpapaganda ng imahe ng mga personalidad dyan sa tabing ilog, no? Alam naman natin, unang-una, wala talagang ibang purpose ito, but to, anong tawag nito, temper yung mga expose na lumalabas. Una mula kay Vice President Sara Duterte nung sinabi niya dalawa lang may hawak ng kapangyarihan sa budget, si Romualdez at si Saldico. Pangalawa, anong pangalan ito? Pumutok na yung mga scam sa anong pangalan nito. Kasi ang problema rito, nagyabang ka na ikinapahiya mo. Ang tinutukoy ko rito yung mga pagyayabang sa SONA. Una, sinabi niya, meron siyang 5,000 flood control and there are thousands more na patapos na. O diba, sa SONA. Sino bang nasabi niyan? Si Ferdinand Marcos Jr. Pagkatapos dumating yung bagyo, dumating yung bagat, nalubog ang Metro Manila at Greater Manila area, including Southern Luzon and Central Luzon. Anong dinahilan niya? Hindi nandyan yung mga flood control. Na-overwhelm lang ng dami ng tubig at saka nabangga ng vapor yung flood control. Yun ang mga palusot. Sumunod, nung malala na, hindi na talaga mapaliwanag, ang sinabi niya, hindi, gagamitin natin yan tubig. Dahil marami ang pangangailangan ng tubig na pinagtatawanan na ng mga may konting utak yung kanyang mga sinasabi. And then finally, nung talagang putok na,
Dahil alam na ng buong mundo na grabe ang nakawan, pandarambong sa flood control. Napilitan na silang gumawa ng estilo na kunyari, bibisita siya doon sa lugar na walang flood control at kunyari, lalabas na ibinulgar niya, na natagpuan niya. O napatunayan niya na merong mga ghost project. In the first place, yung kanyang sinabi sa SONA was already a ghost. Multo na yung sinabi niya, 5,000. So to justify that, pumunta siya sa Bulacan, sabi niya, wala nga kahit nakabilya, kahit nakalobla. Alam mo, ginagawa mong tanga Pilipino, Mr. Marcos. Hindi naman tanga ang Pilipino Ha? Obviously, so anong nangyari? Ngayon lumabas na grabe, hindi lamang yung 421 ghost projects ang involved, kundi insertions which are illegal, unconstitutional, na sinasabi na ng Supreme Court ngayon sa nilabas nilang desisyon, at ang anak mo mismo, ang may pinakamalaking insertion, amendments, kasi ayaw ni Risa Ontiveros na salitang insertion. Masakit daw yung nai-insert, it's too big to understand, no? Mahirap intindihin, napakalaki. Pagka lalo na pinalusot mo yan sa likod, no? Pagkatapos, anong pangalan nito? So amendments, kahit ano pang sabihin nyo, para pareho lang yan. Ito'y palusot. Ngayon, ang problema nila ngayon, sumabog na sa mukha nila itong palusot na ito, itong insertions na ito, nanganak na ng grabe katakot-takot na iskandalo, to the point that even World Bank is adamant, no, in giving us loan even at a very stringent interest rates, Admar. Opo, siguro bilang panghuli, mensahe niyo na lang po, Manong Jay, sa ating mga kababayan, lalo't 17 araw na lang, tama ba, ay Pasko na. At sabi nga ni pinalungkot daw yung ating Pasko dahil nga sa issue ng corruption po, Manong Jay, sabi ni Vice President Sara Duterte. Malungkot, kung sa malungkot, pero tandaan natin, ang Pasko ay hindi lamang korupsyon. Maganda itong nangyayari, lumalabas yung mga katotohanan. Pero higit nating tandaan, although this is, anong tawag nito, ito'y kaugalian lang, no? Pero kung yung pakalilimiin at palalawakin, ito'y pagpapaalala sa pagsilang ng dakilang manunubos. Yan na kasi nakakalimutan, nagiging materyoso na tayo ng gusto. But more than anything else is, let us go back to, anong tawag nito, to our spirituality, na tandaan natin ito ay pagpapaalaala sa pagsilang ng dakilang manunubos sa mga sakripisyo ni Kristo nang sinugo siya ng Ama para iligtas sa katauhan. Kaya ang importante po rito ay let's commemorate it, let's celebrate it more than the anong tawag nito, yung kinang at ng mga kutitap na ilaw, kundi yung ating busilak na pananampalataya at pagdarasal. Importante yan. Kailangan natin yan. Maraming dasal sapagkat mukhang hindi na ho talaga kaya ng mga kasalukuyang pangyayari ang nangyayari sa Pilipinas. We have to pray and at the same time, kumayod po tayo ng gusto sapagkat walang ibang tutulong sa atin kundi ang ating sarili.